Sa totoo lang, hindi naman nangako ang Diyos sa atin ng isang maginhawang buhay. Mas sinabi pa nga niya na kung sino mang sumusunod sa akin ay dapat magpasa ng krus, hindi ba? Pero si Jesus mismo ay nagpasa ng paghihirap na ito upang ipaalala sa atin na sa mga hirap na pinagdadaanan natin, ito'y may kahulugan. Sapagkat sa bawat pinagdaraanan natin, siguradong ang gusto ng Panginoon ay ang ikalalago ng ating pagkatao. Naalala ko tuloy si Father Luciano Filoni, kamamatay pa lang niya. Namatay siya sa sakit na cancer. At sa kabila ng paghihirap niya noong mga panahong yon, hindi mo mababaka sa kanya na siya ay kayang patumbahin ng kanyang sakit. Patuloy siyang naglingkod bilang pari, patuloy niyang ginawa ang salita ng Diyos na viral sa social media kahit alam mong siya ay nahihirapan. Nanatili siyang malakas, hindi dahil malakas siya talaga, kundi dahil nakita niya ang kahulugan ng karamdaman na kanyang pinagdadaanan. At ito ay ang pakikisalo sa paghihirap ng ating Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumuko. Tandaan natin ang sinabi ng Salmong Tugunan ngayong linggo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang sino mang umaasa sa Panginoon ay katulad ng isang punong nakatanim sa gilid ng patis. Hindi nalalanta dahil alam niya na may kahulugan sa anumang pinagdadaanan niya sa buhay. Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina.